Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, ating re-reviewin muli ang Wow Pera. Bakit ko naisipang reviewin ang Wow Pera? Dahil dumadami ang nagiging biktima na naman nila. So, medyo masakit na sa aking tainga. Ang dami pong nagre-reklamo mula po sa ating video sa iba't ibang mga videos natin, at ang mga comment po nila ay minention nila doon yung Wow Pera. Baka marami pa ang hindi nakapanood sa ating last review kay Wow Pera noong November 2021. Medyo matagal-tagal na. 2023, malapit na mag 2 years. Mahigit isang taon na po simula ng una nating ipinakilala si Wow Pera sa ating YouTube channel, ang Usapang Loan at Online Lending. At mula noon hanggang ngayon, dumami ng dumami. Ngayon po, ang Wow Pera ay umabot na po sa more than 1 million na ang nag-download at nag-install ng kanilang app. Malamang ito ang dahilan kung bakit marami ang umiiyak ngayon sa ating comment section. So baka isa kayo sa mga umiiyak din tungkol kay Wow Pera. So mataas-taas pa rin ang kanilang ratings, 4.1 star. So by the way, ano ba ang karanasan ninyo ngayon sa Wow Pera? Ang previous review natin, si Wow Pera ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission under po kay Treasure Bowl Fintech Lending Corporation. Yan po yung mother company nila na pinarehistro nila kay SEC. So, pasado sila sa factor number 1. Pero sa factor number 2 at factor number 3, mula noon hanggang ngayon ay pareho pa rin. Hindi pa rin nagbago si Wow Pera. So, still, loan shark pa rin si Wow Pera. Pag sinabing loan shark, alam niyo na, malaki ang processing fee. Asahan nyo po yan na malaki ang processing fee nila na ibabawas sa inyong loan. Tapos, hindi lang po processing fee, mayroon pang mataas na interest. So, sa amount na natanggap ninyo, halimbawa sa 5,000 approved loan ninyo, maaaring nasa 2,000 mahigit lang ang matatanggap ninyong pera. Okay lang sana kung ang babayaran ninyo kung yun lang amount na natanggap ninyo, pero wala kailangan nyo pang idagdag yung processing fee, dahil yung processing fee ibalik po ninyo yun ibalik po ninyo yun sa kanila, plus nagpatong pa sila ng interest ko. So sa 5,000, maaaring ang babayaran nyo po ay nasa 6,000, kulang-kulang 6,000, mayroon pang mga times na more than 6,000. From 2,000 siguro mga 2,800 or nasa 3,000, palagay na lang natin 3,000. So, ang laki ng hahabulin ninyo, 3,000 din. So, 100% po ang itinubo nila. Parang ganun. Kaya, talagang malakas ang loob nilang magpapautang dahil sa sobrang laki ng kikitain nila mula po sa inyo. So, ano ba ang dapat gagawin? Kapag isang loan shark po ang online lending app, huwag nyo pong utangan. Kasi maaaring sa umpisang nababayaran nyo pa, pero kung nagre-loan kayo, nagre-loan pa din kayo, nagre-loan kayo ng pangatlong pagkakataon, darating talaga ang point na hindi nyo na mababayaran dahil sa sobrang laki nga ng processing fee at ang taas din ng interest. Okay lang sana kung siguro more than 1 month ang term na kanilang ibibigay, pero mostly sa mga loan shark po ay 7 days and 14 days. Dito kay Wow Pera, 7 days at saka 14 days lang ang binibigay po nilang term, at kailangan nyo na pong bayaran o ibalik yung pera. Okay lang din sana kung yung amount lang na natanggap ninyo, pero wala, may processing fee pa na ibalik ninyo at ang interest pa. So ngayon, kapag dumating ang point na hindi nyo na kayang babayaran, so mag-overdue na kayo, so lumagpas na kayo sa due date ninyo. Kung X siya sa factor number 2, how about sa factor number 3? Yan, kung nag-overdue kayo, dito na lalabas yung mga pula collectors na maaaring manghaharas sa inyo at ipapahiya kayo sa mga contacts ninyo. So si Wow Pera hanggang ngayon, kahit rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission, sila pa rin ay loan shark and then data privacy violators. Data privacy violators, yung mga personal information ninyo na sana dapat ay itago nila, ay ibibigay po nila yan sa mga third-party collectors, at itong third-party collectors ang gagawa ng paraan sa masama o sa mabuti, pero talagang gagawin nila sa pamamagitan ng masamang paraan o illegal na paraan. Ipapahiya kayo sa inyong mga contacts, sa lahat ng mga tao nasa inyong phone book,
magte-text sila, sasabihin nila doon na kayo po ay umutang at ginawa nyo pong co-makers sila na hindi nagpaalam. So magagalit yung mga kaibigan ninyo at mga kamag-anak ninyo dahil pati sila ay guguluhin dahil kung hindi daw kayo magbabayad, sila ang magbabayad. Sino ba namang masaya makabasa or makarinig ng ganung pagkasabi mula po sa mga ula collectors. And then tatakutin nila kayo na ipopost kayo sa social media, papahiya kayo, ang ginagawa nila sa mga group, nagjo-join sila sa mga page, nagko-comment sila doon at ibabanggit yung pangalan ninyo at itatag pa kayo kung hindi pa naka-deactivate yung Facebook account ninyo. So yun po yung mga pinagagawa ng mga loan shark at isa na nga po dito si Wowpera. Si Wowpera mag 2 years na ni-review natin, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Kaya hindi rin natin babaguhin yung review natin. Mula noon hanggang ngayon, hindi natin rekomendado si Wowpera. Kaya kayo, huwag nyo pong utangan si Wowpera kung ayaw nyo pong sumakit ang ulo ninyo, ayaw nyo pong mapahiya, ayaw nyo pong maharas. Dahil kapag kayo po ay nagkamali, hindi nyo po binayaran sa tamang panahon, nag-overdue po kayo, doon talaga lalabas ang lahat ng sakit ng ulo, problema, maaring magkaroon kayo ng anxiety, depression, insomnia, at marami pang klase-klaseng sakit. Dahil hindi na kayo makatulog, hindi na kayo mapakali, hindi na kayo mapalagay. Ang palagi nyo na lang nasa isip ninyo or iisipin ninyo saan kayo kukuha ng pambayad sa kanila. Dahil kung hindi po ninyo sila babayaran, hindi rin po hihinto sila sa paniningil. Kahit na hindi nyo sila papansinin, maniningil pa rin yan ng maniningil. So mayroon po tayong mga advices na kailangan gawin. Unang-una, magpalit po kayo ng SIM kung ayaw nyo makabasa ng hindi magandang salita, mga text messages, at apply po ninyo ang Didmatology. Para sa karagdagang informasyon, manood po kayo ng mga videos namin, mga review namin ng iba't ibang mga online lending app at yung playlist namin na solusyon sa problema sa mga online lending app. Kung mapanood nyo po lahat yon, mga short video lang po yun pero malaki ang maitutulong noon sa inyong naranasan ngayon, sa inyong nararamdaman ngayon at sa inyong worried dahil yun nga, baka pupuntahan kayo ng mga collector sa bahay ninyo o sasampahan kayo ng kaso o padadalhan kayo ng demand letter, dadalawin kayo doon sa trabahoan ninyo. Yun yung mga kadalasang iniisip natin na negatibo tungkol po sa mga ula collectors. Kaya para masagot yung mga katanungan about sa na-mention ko na, manood po kayo ng mga videos namin para kayo po ay magabayan, matulungan, ma-advisean ano ang dapat gawin para po makabangon kayo uli at makamove on kayo sa lalong madaling panahon. Shout out po sa lahat ng mga viewers natin, sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe para hindi kayo mabiktima ni Wowpera. And sa aking mga subscribers, maraming salamat. Sa mga members ko din, mga Bliss Giver ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo po ang aming mga next update pa, mga different reviews ng iba't ibang mga online lending app. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Paalam.